Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Ako ulit ito, si Timmy. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan naming magkakaibigan at ang pinsan ng nanay ko na tawagin na lang natin sa pangalang Jojo. Nangyari ito taong 2004. Bali nagkakaroon ng sayawan sa lugar namin. Isinasagawa ito tuwing buwan ng Marso hanggang katapusan ng Mayo. Sa mga panahong ito ay kaliwat kanan ng piyesta at sayawan. Isang araw ay pumunta si Jojo sa bahay kasama ang iba pa naming mga kaibigan noon. Napagkasunduan namin na pumunta ng sayawan sa sitio kinagabihan. At dahil ang bahay namin ang medyo malapit sa lugar ay napagkasunduan na din ng grupo na doon na lamang sila magpalipas ng gabi sa bahay na yon. Payag naman ang mga magulang ko sa idea namin yon. Mabilis na lumipas sa mga oras. Naging abala ang lahat sa gawain para lahat kami ay makakapunta sa kinagabihan. Bago sumapit ang alas 8 ng gabi ay nagtipon na kaming lahat sa bahay. Masaya ang gabing yon. Bawat isa may dalang ulam at soft drinks na inumin. Napagkasunduan kasi ng barkada na sa bahay na lamang maghapunan dahil hindi mahigpit ang magulang ko. Sa katunayan, kapag may kaibigan akong hindi pinapayagan ng magulang nila na pumunta sa sayawan, ay si tatay ang pinagpapaalam namin sa kanilang magulang. Kung kaya't malapit ang mga kaibigan ko sa aking amatina. Pagkatapos ng masayang hapunan na yon ay masaya naman kaming pumunta sa balon. Doon kami naliligo dahil malapit lamang ito sa bahay. Naliligo kaming komportable dahil walang malisya sa aming magkakaibigan. Maingay pa kami habang nagsasabuyan ng tubig sa balon. Hanggang sa pinuntahan na kami ni tatay sa balon at sinabihan na huwag masyadong magingay. Dahil gabi na. At hindi namin alam kung ano-anong mga nilalang ang gumagala sa paligid. Kaagad naman kaming nagsitigil sa kakulitan at tinapos ng aming paliligo. Bago mag alas 10 ng gabi ay kasalukuyan na kaming naglalakad papuntang sayawan noon. Dumating kami sa sayawan na masaya. Kaming mga babae ay nauna nang pumasok para masuri at makapagbayad sa entrance. May entrance fee kasi noon na 10 piso bawat isa. Sa lalaki lamang yun, Sir Seth. At kailangan nilang masuri ang kanilang mga bulsa para sigurado na wala silang dala na patalim o ano pa mang armas sa loob ng sayawan. Ito ay syempre para maiwasan ng gulo. Masaya kaming nagsasayawan na magkakaibigan nang magpaalam si Jojo na ihatid ang kanyang nililigawan na babae. Tol, samahan na kita para naman may kasama ka pabalik dito sa sayawan mamaya. Wika naman ng kaibigan namin na si Ambo. Wag na tol, dito ka na lang. Istorbohin mo pa kami. Sagot naman ito. Wala namang nagawa si Ambo kung hindi ang magpaiwan na lamang. Hindi naman namin na binigyan ng pansin ang pag-alis ni Kuya Jojo. Nagpatuloy kami sa pagsayaw at pag-enjoy ng sayawan noon. Nung malapit ng mag-alas 2, ay napagdesisyonan namin na umuwi na. Kaso si Kuya Jojo, hindi pa rin nakakabalik kaya naghintay pa kami ng mga ilang minuto. Pero nag-alas 2 na, wala pa ding Kuya Jojo na dumating. Doon na namin napagkasunduan na sasalubungin na lamang namin siya sa daan. Total, iisa lang naman ang daanan namin papunta sa lugar ng babae at pauwi sa amin. Bale, liliko lang kami sa may crossing. Sana naman makasalubong natin si Jojo sa daan. Wika ni Ambo. Oo nga eh, sagot ko naman. Pagkalabas namin ng sayawan na ito, Sir Seth, ay maglalakad pa kami para marating ang main road. Medyo nasa looban kasi yung sayawan. Masaya kaming naglalakad noon habang nag-aasaran. Nang may marinig kaming tunog na
Medyo mahina yon. Kaya alam naming nasa malapit lamang ito. Medyo nakaramdam kami ng takot kasi magkabilaan yung taniman ng tubo. Kaya may kasukalan ng kaliwat kanan ng kalsada. Hindi naman namin masyadong pinansin ang naririnig naming tunog nun. Patuloy lamang kami sa paglalakad hanggang sa narating namin ang crossing. Sa crossing na yun ay merong rebulto ng birhen na nagngangalang Konsolasyon na siyang patron ng barangay. Nasa unahan si Ambo kasi minamatyagan niya kung naroroon ba si Kuya Jojo. Hanggang sa walang ano-ano, may narinig kaming tunog ng umuungol. Akala namin noon may gumagawa ng kung anong kalaswaan. Pero naulinagan namin na parang boses yun ni Kuya Jojo. Kung kaya't inilawan ni Vito ang tanim na nakapalibot sa ribulto. At doon ay nakita namin si Kuya Jojo na duguan. Ang buong akala namin ay nakipag-away ito dahil nakainom siya nung oras na yon at medyo maingay ito kapag nalasing na. Pinagtulungan siyang buhati ng mga kasamahan naming lalaki at pinaupo saglit sa may gutter ng crossing na yon. Nagkataon namang dumaan ang taga sa amin na nagbabiyahe ng tricycle. Pinara namin yun at dadalhin sana si Kuya Jojo sa ospital pero hindi ito pumayag. Ang sabi niya ay iuwi na lamang namin siya sa bahay dahil hindi doktor ang kailangan niya, kundi albularyo. Wala naman kaming magawa kundi ang sundin ang gusto niya. Habang nasa biyahe, nakakarinig kami ng parang may sumusunod sa amin na nasa itaas. Kung kaya't binilisan ng driver ang pagmamaneho ng kanyang tricycle hanggang makarating na kami sa bahay. Pagkarating sa bahay, nasa labas na si tatay na naghihintay sa amin. Hindi kami kagad pinapasok nito sa bahay, sa halip ay naglagay siya ng ilawan sa may balkonahe para doon namin isasalang ang mga palad namin at saka ihihilamos nun. Tradisyonal na gawain yun ng mga albularyo para pangtanggal ng sabulag. Kagad naman kaming pinapasok pagkatapos at doon na ipinakita namin kay tatay ang nangyari kay Kuya Jojo na punong-puno ng kalmot ang balikat. Kaagad namang tiningnan yun ni tatay. Napamura ito nang makita niya ang mga kalmot na yon. Sabay sinabihan si Kuya Jojo na maligo kaagad. Doon na siya pinaligo ni tatay sa may hugasan namin ng mga gamit sa kusina. Yung tubig ay hinaluan ng suka at langis na ginawa pa yun ni tatay na ginagamit niyang panggamot kapag may sugat kami. Kaya niya pinaligo si Kuya Jojo para mawala lahat ng marka ng aswang sa katawan niya. Pagkatapos niyang maligo, pinahinga muna siya ni tatay. Bukas na natin pag-usapan ng nangyari sa Jojo. Hindi pa tong tamang oras para pag-usapan ng kung ano man ang nangyari, sabi ni tatay nun. Hindi naman kami dinalaw ng antok na magkakaibigan. Kaya ang ginawa namin, naglaga na lamang ng saging at nagkwentuhan na lang hanggang sa inabutan na kami ng umaga. Mag-aalas 6 na ng umaga nang dinalaw kami ng antok kaya tinanghali na kami ng gising nun. Pagkagising namin ay kakaluto lang ng nanay ng pananghalian namin, Sir Seth. Buti na lang talaga, Sabado ng gabi nila ginaganap ang sayawan. Kung kaya't wala kaming problema kinabukasan gawa ng linggo naman. Sinabihan ni nanay ang mga kaibigan ko na mananghalian muna bago magsiuwi. At habang kumakain, kinausap kami ni tatay kung ano ba ang nangyari nung gabing yon. Kami naman, nagkwento kung ano ang nangyari at kung paano namin nakita si Kuya Jojo sa may crossing. Medyo hindi pa maganda ang pakiramdam ni Kuya Jojo noon pero pinilit niyang bumangon at kumain nun. At habang kumakain ay pinagkwento siya ni tatay
kung ano ba talagang nangyari. Naihatid ko pa si Jonah ng maayos. Pabalik na ako sa sayawan nang bigla na lang may sumungkab sa akin nung paliko na ako sa crossing eh. Wika nito. Ano yun, Kuya Joe? Gusto kang dagitin? Tanong ko naman sa kanya. Siguro. Kaso Sir Seth, hindi siya madagit-dagit ng nilalang gawa ng may suot itong relo na gawa sa pilak at meron din itong barya sa bulsa kung kaya't nakipagbuno siya sa aswang na yon. Munti ka na nga sana ako kaso lang nung nabitawan niya ako, doon ako tumama sa may gutter kung saan merong krus na gawa sa kawayan. Dagdag pa ni Kuya Jojo. Doon niya mabilisang binunot ang krus at ginamit niya itong pangsaksak sa nilalang na muling sumugod sa kanya. Bago pa man siya mapuruhan nito, ay kaagad niyang naundayan ng saksak sa may bandang ibaba na bahagi ng kilikili yon. At dahil sa ginawa niyang pagsaksak, ay nilubayan siya ng nilalang na ito. Yun siguro yung narinig nating tunog dun sa may tubuan, no? Tanong naman ni Vito. Matapos namin kumain ay saglit lang naman na nagpahinga pa ang mga kaibigan namin. Makalipas pang ilang minuto, nagpaalam na ang mga ito na uuwi na sa sitio kung saan sila nakatira. Si tatay naman ay pumunta sa kaibigan niya para makipag-inuman nun. Normal na para sa matatanda ito kapag wala silang trabaho. Mag-alas 5 naman ang umuwi si tatay at nagsabi na may namatay na isang trabahador na nagtatrabaho sa construction sa bayan. Pero ang ikinagulat namin, Sir Seth, ay ang sinabi ni tatay na hindi nito nakayanan ang kanyang sugat sa baba ng kanyang kilikili. Ang ipinagtataka pa nila ay kung paano ito nagkasugat kayong wala naman itong nakabangayan sa mga kasamahan niya sa trabaho. Inayos naman ng kontraktor ang mga kakailanganin na papeles nito para maibalik ang labi niya sa summer. Si Kuya Jojo naman, nagpatingin na sa albularyo dahil hindi na maganda ang pakiramdam niya. Tinawas ito ng albularyo at lumabas ang isang lalaking aswang na nakainkwentro niya sa crossing nun. Ginamot naman ng albularyo ang mga galos ni Kuya Jojo. May lason umano yun, pero dahil napuruhan niya yung aswang, kung kaya't hindi na ito tumalab sa katawan niya. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan ng gumaling ang mga natamong galos ni Kuya. At matapos maibalik ang bangkay ng aswang sa kanyang lugar, ay hindi na kami nakarinig pa ng balita tungkol sa tao na yon.